Hi everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. So, ngayon sa ating vlog, sasagot lang ako ng tatlong question. Yung may mga concern regarding sa Pag-ibig Fund. Syempre, yung pinaka-main topic naman talaga natin dito sa aking channel ay tungkol sa Pag-ibig Fund. Mapa-contribution, mapa-loans, or anything na regarding sa Pag-ibig Fund, as long as nakaya ko naman siyang sagutin. Why not? Diba? So, before tayo mag-proceed sa ating mga 3 question na aking napili, huwag niyong kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at i-like naman ninyo ang ating video after ninyong mapanood kung meron kayong mga natutunan. Number 1 question. Number 1 question regarding ito sa Provident claim. Okay? Yung concern niya. Basahin muna natin. Paano yung naka 28 years na nakahulog at nakapag-lump-sum na ng 20 years. Ngayon, retired na siya. Makapag-claim pa kaya ulit kahit nakapag-claim na daw ng 20 years? The answer is yes and it depends. Lagi po tayong yes ang sagot dyan. Kapag retired na tayo, mga nasa 60 or 65 years old, pwede tayo makapag-claim ng Provident Fund kay Pag-ibig Fund. As long as na may mga contribution pa kayo doon na natira. Ibig sabihin ng mga contribution na natira is hindi nyo pa dapat nakuha lahat. Kung nakapag-file na kayo ng 20 years, kung 20 years lang naman yung na-file ninyo, for sure nyan, may makukuha pa kayo kung sobra naman sa 20 years yung contribution na naiambag nyo or naihulog nyo kay Pag-ibig Fund. Kasi kung halimbawa, nag-file ka ng 20 years, nakuha mo na yung 20 years ng yung Pag-ibig contribution, pero 20 years ka lang din nakapaghulog. So, it means, wala ka nang makukuha pa doon kay Pag-ibig Fund kung 20 years lang din naman yung naihulog mo, di ba? Pero kung beyond 20 years pa yung mga naihulog mo na mga contribution, aba syempre, may makukuha ka pa doon, okay? So, pumunta lang po sa kahit saan na branch ng Pag-ibig Fund na malapit sa inyo para hindi na mahirapan at magdala ng mga valid ID, okay? Thank you. And then number 2, yung pangalawang question na napili ko, syempre may kodigo tayo. Ma'am, paano kapag ang nakalagay is your current employer does not have a virtual Pag-ibig account? Oh my goodness! Charis. Ako din Kapag si employer po kasi natin, yung mga current employer natin ngayon, hindi pa sila naka-registered sa Pag-ibig Virtual, matik yun, yung mga empleyado, hindi pa pwedeng mag-file through virtual, online, sa mga account ninyo, ng mga multi-purpose loan or ng calamity loan, basta wala pang virtual account si employer. Bakit kailangan may virtual account si employer bago makapag-file si employee ng multi-purpose loan or calamity loan? Kasi po, si employer kasi yung magsi-certify ng inyong mga loan. So, it means po ng pagsi-certify, hindi po ibig sabihin nun si employer yung nag-a-approve ng loan nyo, ha? Si Pag-ibig Fund pa rin po ang mag-i-evaluate at mag-a-approve ng inyong mga utang. Okay? Si employer po, ang papel po ni employer ay isi-certify niya lang yung loan application ninyo sa virtual account. Katunayan lang yon na kayo ay currently employed sa kanila, hindi kayo resign, hindi kayo floating. Ganon. Kumbaga, si employer yung nagpapatunay na kayo ay under pa sa kanilang company. So, kailangan talaga si employer may virtual account. Kasi kung si employee lang ang may virtual account and then yung employer mo wala talaga yon, hindi ka makakapag-file. Okay? Hindi siya mag-go. Once kasi na ma-certified ni employer ninyo yung mga loan application ninyo through virtual account, ibig sabihin nun, matik yun na mapo-forward or forwarded na yon kay Pag-ibig Fund para ma-review. Okay? So, ganun po, aantayin po natin yung mga employer natin na magkaroon sila ng virtual account. Yung last question natin, yung mapalad na napili natin. Hello po. Kung sakali po wala naman agreement, si employee, maganda tong question niya, si employee at employer at gusto ni employer ikalta sa last pay mo, ay pwede ka po bang tumanggi? Ayan. So, ang tinutukoy niya dito, siya ay meron pang existing outstanding loan balance sa Pag-ibig Fund and then magre-resign na siya. So, ang gustong mangyari ng employer niya, base sa aking pag-intindi,
is gusto ni employer na ikalta sa last pay niya para ma-fully paid na yung outstanding loan balance niya sa Pag-ibig Fund. So, pwede ba daw tumanggi kung wala namang agreement ang employer at employee? Ako sa sarili kong pananaw at opinion, yes, pwede tayong tumanggi dyan kasi wala naman tayong agreement dyan. And wala naman tayong permahan na kapag ako ay nag-resign na sa company ninyo, kung magkano man yung mga utang ko sa Pag-ibig Fund or SSS, ay kailangan ikaltas mo. Para sa akin kasi, kapag halimbawa naman, ikakaltas ni employer sa last pay ng employee na nag-resign na, parang kawawa din siya kasi wala na siyang makukuha. Like for example, kung malaki yung malaki pa yung loan balance niya, di ba? So sa Pag-ibig naman, kahit hindi naman ikaltas yun ni employer sa last pay ng isang employee, okay lang naman yun kasi utang naman nila yun eh. Utang naman nila yun, sila naman ang magsasuffer if ever na hindi nila babayaran. Kapag wala na yung empleyado sa isang company, wala na din namang responsibility and obligation ang isang employer kung hindi na connected yung empleyado na yan. Okay? Ganun sitwasyon naman na si employee ay hindi na connected sa inyo, sa atin mga company, tapos meron siyang existing na Pag-ibig loan na hindi pa nabayaran, pwede rin naman natin siya i-report kay Pag-ibig Fund. Diretso na hindi na connected yung tao na ito para naman hindi kayo masisingil ni Pag-ibig Fund. What I mean na masisingil, yung tatawagan kayo, magbe-verify sila sa inyo kung itong tao na to, bakit nakapangalan sa company ninyo, na-employed ninyo, and then meron siyang utang sa Pag-ibig Fund pero hindi updated yung bayad. So, kailangan tayong mga employer, kapag alam naman natin na may mga utang yung mga empleyado na nag-resign na, kailangan ma-report natin sila sa Pag-ibig Fund. Okay? At sana ay nasagot natin ng maayos yung 3 question na napili. And then, see you on my next vlog. Syempre, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito. Thank you everyone and God bless.